May limit po ba ang overtime sa Japan? So yan ang katanungan ng isa nating subscriber or commenter sa ating YouTube channel. Kaya sasagutin natin ang tanong na yan. Okay guys, maulang hapon dito sa Japan. So 5:30 na ng hapon. Medyo nagdidilim na at saka medyo umaambon ng konti. Ako nga pala si Leo, isang OFW dito sa Japan. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, click nyo na yung subscribe button, mag-like po kayo, and then mag-comment din po kayo sa baba. Okay, so yun na nga, mayroon tayong tanong dito, and then sasagutin natin. Yes po, mayroong overtime limit dito sa Japan. So kasi kung walang overtime limit, maraming company yung mag-aabuso na pa-overtimein ng mahabang oras yung mga employee. So kaya mayroon na silang tinatawag na overtime limit. So dati kasi walang limit, walang batas para sa ganun. Kaya maraming mga namamatay dito sa Japan dahil sa sobrang pagtatrabaho noon. So nabawasan na yon, pero paminsan-minsan mayroon pa rin, may mga case pa rin na namamatay dahil sa sobrang pagtatrabaho. So kaya mayroon ng limit ang overtime dito sa Japan. So ilan ba yung limit? So dito sa Japan ang legal na working hours ay 8 hours a day. So pag lumagpas na sa 8 hours, yung trabaho mo consider na overtime na yon. And then pwede rin na 40 hours per week. So sa isang linggo, 5 araw, dapat 40 hours lang yung trabaho mo. So kapag pinapasok pa kayo ng Sabado, 6 na araw na yon, so overtime na yung Sabado na yon. So magiging whole day na overtime yon. Kung 8 hours yung whole day ng Sabado, 8 hours na overtime yon. So nabanggit ko kanina na dati ay maraming namamatay sa sobrang pagtatrabaho dito sa Japan. Sobrang overtime, halos sa opisina na natutulog. So mayroon nga silang term para doon, yung tinatawag na karoshi o yung sobrang pagtatrabaho, namamatay sa sobrang pagtatrabaho. So kaya ngayon mayroon na silang limit para sa overtime. So ilan ba yung limit? So every month mayroon silang limit na nasa 45 hours per month. So 45 hours lang yung limit. Pero may condition na pwede lumagpas sa 45 hours, pero may mga certain conditions. So 45 lang talaga yung maximum na limit ng overtime per month. And then kung kailangan talaga na lumagpas doon yung isang company dahil sobrang busy yung company, kailangan nilang mag-submit ng additional requirements para makiusap na i-extend ng kahit konti. So depende yon sa conditions ng company. Pero kung papayagan sila, pwedeng mas tumaas pa ng 45 hours yung overtime. Pero hindi yun pwedeng the whole year na lampas 45 hours yung overtime. Halimbawa, for 3 months, sige, papayagan namin kayo na lumagpas ng 45 hours, pero 3 months lang yon straight. And then after nun, hindi na pwede. So hindi pwede yung 1 year kang lalagpas ng 45 hours per month. So pero yung maximum talaga 45 hours per month lang. And then yung overtime ay mayroong additional na, of course, 25% based dun sa basic na salary. And then kung mayroon mang yakin or yung night shift, mayroon pang mas mataas na percentage. Yung iba yata nasa 35%, di ko lang alam yung iba. Kasi hindi naman ako nag-yakin. Nakaranas lang ako ng yakin, siguro mga 3 months lang nung trainee pa ako. And then ngayon ay hindi na ako nag-ano ng yakin. Lalo nang may anak na ako, may 2 anak. So ayoko ng trabaho na panggabi. So pang umaga lang talaga. Para paggabi, at least, kasama naman natin yung mga anak natin. Okay guys, so hanggang dito na lang yung video na to. Sana ay nasagot ko yung katanungan ng ating commenter sa ating YouTube channel. So kung hindi pa po kayo nakasubscribe, click nyo na yung subscribe button, mag-like po kayo, and then mag-comment din po kayo sa baba. Okay guys, hanggang sa muli. Thank you for watching. Bye-bye!